Minsan ay nasasabi natin na mas mabuti pa ang ibang tao kesa kamag-anak. Dahil sa may mga pangyayari na ibang tao pa ang nakakatulong at gumagawa ng mabuti sa atin sa halip na sarili nating kadugo. At narito na po ang tampok nating kwento para sa pagkakataon na ito na minsan pang ipinadala sa atin ng isa nating masugid na tagapakinig. Halina at samahan niyo akong tuklasin ang kababalaghang kanyang naranasan dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Magandang araw po sa inyo, Sir PB, at sa inyo pong mga tagapakinig. Nakahiligan ko na po ang pagsubaybay sa inyong mga kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rohel. Isang gabi po, lumabas ako ng barracks para dumumi. Dala ko ang pala sa isang kamay at flashlight naman sa isa pa. Pero hindi ko na binuksan ang flashlight dahil sa maliwanag naman ang buwan ng mga oras na iyon. Nang papunta ako sa napili kong lugar kung saan ko iraraos yung nararamdaman ko, ay napansin ko po kaagad ang kakaibang ihip ng hangin. Nanginig ako dahil sa aking naramdaman. Pero di ko masyado nang pinagtuunan pa ng pansin iyon dahil sa naisip kong natural lang marahil ang gayon sa lugar. Matapos kong makapaghukay at kasalukuyan ko nang ibinababa ang suot kong pantalon, ay biglang may naaninagan ako na parang may tao sa likod ng puno ng nyog. Kung kaya natigilan ako at pinagmasdang mabuti kung tama nga ba ako sa aking napansin. Kaya bagya ko pa nga pong iniyuko ang aking ulo para sipating mabuti kung mayroon nga talagang nasa likod ng puno ng nyog. Nang masiguro ko sa aking sarili na walang naroon, ay saka ko pa lamang ibinaba ng tuluyan ang pantalon ko at naupo sa tapat ng ginawa kong hukay. Pero laking gulat ko nang mapatingin akong muli sa puno ng nyog na nasa aking harapan. Nang biglang may tila dumungaw mula sa likuran noon at dahan-dahan itong tumuwad na parang aso, na sa tingin ko ay ako talaga ang puntirya nito. Kaya wala nang isip-isip kong inangat ang pantalon ko at tumakbo. Nang malapit na ako sa barracks, ay wala na ito ng aking lingunin. At doon pa lamang po ako medyo nahimasmasan. Naiwan ko ang pala sa pagmamadali, na tanging isang tsinelas na lang rin ang suot ko. Narinig ko ang mga tao na nagkakaingay sa loob, na nagkukwentuhan sila. Kaya matapos kong makapaghugas, ay pasimple akong pumasok na parang walang nangyari, at hindi ko ipinahalata ang takot na nararamdaman ko dahil di ko maialis sa isip ko ang nakakatakot na itsura ng aswang. Hindi pa doon natapos ang mga nakakatakot kong karanasan sa probinsya. Pero hayaan niyo po munang ikwento ko kung paano po ako napunta sa lugar na iyon. Tubong Antique po talaga ako, at alam kong kilala ang Western Visayas pagdating sa mga kwento ukol sa mga aswang.
Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, ang karanasang ikinukwento ko po sa inyo ay sa ibang lugar ko naranasan. At hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng probinsya bilang pagbibigay respeto na rin sa mga taga roon. Alam niyo po, bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Napakaraming kwento na po ang aking narinig ukol sa mga nilalang na ito, na kahit nga po ang aking mga magulang ay maraming ibinabahagi sa aming magkakapatid. At nakasanayan na naming makinig ng kanilang mga kwento, lalo na sa panahong bago po kami matulog sa gabi. Nang magbinata po ako, ay nagpasya po ang aking ama na pumunta sa ibang probinsya upang doon magtrabaho. Ramdam po namin na labag iyon sa kalooban niya. Dahil sa unang pagkakataon ay mahihiwalay siya sa amin. Pero wala naman siyang magagawa sapagkat kailangan para masuportahan ang amin pong pamumuhay. At doon po kasi ang sunod nilang proyekto. Kung kaya wala po talaga siyang magagawa kung gusto niyang patuloy na magkaroon ng pagkakakitaan. Sa construction po kasi siya nagtatrabaho. Dahil nga sa lungkot na nababakas ko sa mukha ng tatay namin, kaya nagpasya ako sa sarili ko na sumama. Naisip kong total naman ay malaki na ako at may pangangatawan rin dahil sa laki ako sa may hirap na trabaho. Kaya sinabi ko muna sa nanay ko ang aking plano. Ang tanging naging tugon naman niya sa akin ay depende daw kung papayag ang tatay ko. Kaya kinausap ko ang tatay namin. Sinabi ko na kahit laborer lang ay walang problema sa akin. At sa tingin ko naman ay kaya ko ang trabaho na iyon. Nang marinig ng tatay ko ang aking mga sinabi, nakita kong nangiti siya. Naisip kong kahit papaano ay mababawasan ang lungkot niya dahil sa makakasama niya ako doon sa probinsya na kanyang lilipatan. At pumayag nga ito. Tawid dagat po ang probinsya na pinuntahan namin. Kasama namin ang pinsan ng tatay ko at dalawa niyang anak na lalaki. Marami kaming mga kasama na taga-Aklan at Iloilo at magkakasabay kaming bumiyahe. Nang makarating po kami sa site na pagtatrabahuan namin, ay parang hindi rin ako nanibago sa lugar. Dahil sa probinsya din ito, na gaya ng sa amin. Ang una po naming ginawa noon, base sa natatandaan ko, ay ang barracks na amin pong tutuluyan. Medyo malayo po sa bayan ang aming pinagtatrabahuan. Kaya pag namimili kami noon, natatandaan ko ay 2 beses sa loob ng 1 linggo. Minsan, nang makasama ako sa pagpunta sa bayan para mamili ng mga kailangan namin sa barracks, ay may nakasabay kami sa daan. Isang matandang babae at babae na sa tingin ko ay halos kaidaran ko lang. Nang makausap namin sila, ay nalaman naming papunta rin pala sila ng bayan. At sa unahan lang daw ng ginagawaan namin ang kanilang bahay. May itsura ang babae at mabait naman silang nakipag-usap sa amin. Pero may napansin lang akong kakaiba.
na ang unang pumasok sa isip ko pa nga nung mga oras na iyon ay parang may diferensya sa pag-iisip ang matanda, na para bang may dalawang pagkatao at personalidad ito. Dahil sa paminsan-minsan ay nasusulyapan ko ito mula sa gilid ng aking mga mata, na nagnanakaw ng matalim na tingin kapag hindi ka direktang nakatingin sa kanya, na kapag haharap at titingnan mo na ito ay bigla niyang babawiin ang kanyang matalas na pagkakatitig at yuyuko, at saka makikipag-usap na uli ng mahinahon. Nang kinagabihan ng araw ding iyon ay nangyari na nga yung ikinukwento ko sa unang bahagi. Hindi ko pinagsabi kahit na sa kanino ang tungkol doon, kahit pa nga sa tatay ko, dahil sa ayaw kong masabihan ako ng duwag at ng kung ano-ano. At naisip ko rin na baka hindi nila ako paniwalaan. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng konting salo-salo sa barracks dahil sa may nagdiwang ng kanyang kaarawan na amin pong kasamahan. Konti lang naman ang handa dahil sa alanganin sa sweldo ang petsa. Pansit at ilang kilo lang ng karne na ginawang minudo ang handa. At syempre pa, ang paborito ng lahat ng kalalakihang naroon, ang 4 kanto. Tamang-tama naman dahil sa half day lang ang trabaho namin kapag Sabado. Kung kaya nakapaghanda na nagtulong-tulong kami. Inabutan na ng gabi ang inuman. Masaya naman kaming lahat dahil sa walang puknat ang kwentuhan. Nakilang bote na rin kami ng 4 kanto. At kahit ako sa sarili ko ay may tama na rin. Nang biglang magyaya ang pinaka-forma namin na manood daw kami ng Betamax. Uso pa kasi noon iyon. Parang lalo namang sumigla ang mga kasama ko nang marinig ang sinabi na iyon ng aming foreman. Kung kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sumama. Nung naroon na kami ay napansin ko kaagad ang babae na nakita namin sa daan nung minsang nagpabayan kami. Pati siya ay naramdaman kong namukhaan niya ako. Sa kanila pala ang betahan na iyon. Dahil sa nakainom na, medyo malakas ang loob ko nung mga pagkakataon na iyon. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala. Nalaman kong Nelia pala ang pangalan niya. Panay ang diskarte ko. Wala na ang atensyon ko sa palabas. Hindi ko iyon pinansin. Binulungan ako ng isa kong pinsan. Sinabi niya na masama di umano ang tingin sa akin nung mga lalaking naroon, na sa tansya ko ay hindi rin nalalayo ang edad sa amin. Dahil sa nawili ako sa pakikipag-usap kay Nelia, kaya nagpaiwan pa ako nang magpaalam na sa akin sila tatay, kasama ng iba pa naming mga kasamahan. 3 kaming natira, bali nagpaiwan rin ang 2 kong pinsan. At sinamahan ako sa bilin na rin ng tiyo ko na tatay nila. At paalala na rin mismo ng tatay ko na magsabay-sabay na kaming umuwi sa barracks. Habang patuloy kami nagkukwentuhan ni Nelia, ay panay naman ang dagdag ng pinsan ko bilang pagbibuild up sa akin. Pero lubos kong ipinagtaka
na matapos sabihin ng pinsan ko na maswerte si Nelia pag ako ang naging nobyo dahil sa lahi daw kami ng matatapang, ay bigla itong sumagot at sinabing di daw siya naniniwala. At natatawa pa nitong idinagdag na may matapang baraw na nagtatakbo sa sobrang takot na hindi man lang nagawang mapunasan ang puwet dahil sa pagkataranta. Na nakita ko ang reaksyon ng dalawa kong pinsan na takang-taka dahil sa mga sinabi na iyon ni Nelia, pagkat wala naman silang nalalaman tungkol dito. Dahil sa narinig ko ay nakaramdam uli ako ng matinding takot, hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa dalawa kong pinsan, lalo na nang bumalik sa alaala ko ang nakakatakot na itsura na iyon ng aswang. Kaya agad na akong tumayo, hindi lang dahil sa napahiya ako kundi dahil sa takot na baka makatay kami doon. Na ikinagulat ng dalawa kong pinsan ang naging pagtugon ko na iyon sa mga sinabi ni Nelia, na naglaro daw tuloy sa isip nila na totoo ang mga sinabi nito. Ngunit kung kailan at paano nangyari ay wala silang alam. Nang nasa daan na kami ay talaga namang nagmamadali ako. Panay ang pagtatanong at pag-awat sa akin ng dalawa kong pinsan na pinapabagalan nila ang paglakad ko. Dahil kulang na lang talaga ay tumakbo na ako. Dahil ayoko nang maranasan uli yung gabing nagpakita sa akin yung aswang. Napalingon ako sa likuran ko nang bigla akong hawakan sa braso ng isa kong pinsan. Sinabi niyang sandali lamang daw. Ngunit dumating na nga ang kinakatakutan ko. Nang sa muli kong pagharap ay dahan-dahan nang lumalapit ang aswang na animoy isang malaking aso na nakatuwad na lumalapit sa amin. Napabulalas ang isang pinsan ko at nasabi ang katagang aswang. Napaatras ako sa kanila. Wala nang pagkakataon para makaiwas pa kami ng mga oras na iyon. May binunot ang pinsan ko sa kanyang tagiliran. May dala pala itong balisong. Tamang-tama naman na nilundag na kami ng aswang. Nakatalon ako palayo kasama ng isa kong pinsan. Subalit ang kuya niya ay natumba na nagpandumog sila ng aswang. Kahit natataranta ay nagpalingalinga kami na naghahanap ng maaaring maipalo sa aswang para tulungan ang pinsan ko. Nakita naming iginuhit niya ang balisong sa lupa at sinusubukang saksakin ito. Pero nabitawan niya ang balisong. Mabilis akong lumapit at dinampot ang balisong. Mabilis ko itong sinaksak sa likod. Sunod-sunod ng makaikatlong beses. Hanggang napansin namin na humupa ito sa pag-atake at umalis na sa pagkakakubabaw sa pinsan ko. Nanakbo ito na patuloy dumadaloy ang dugo sa kanyang likod mula sa mga sugat na tinamo, na habang lumalayo sa amin ay unti-unting bumabagal sa kanyang ginagawang pagtakbo. Umalis na rin kami at mabilis nang nilisan ang lugar. Pero bago kami tuluyang nakalayo ay may naaninagan akong dalawa pa na nasa kakahuyan
na nilapitan ang aswang. Kaya nagtatakbo na kami. Kinabukasan, kasalukuyan kaming nagpapahinga dahil break time at katatapos lang naming kumain noon ng tanghalian ay may dumating na mga taga-barangay at sinasabing may reklamo daw sa akin na ako di umano ay nanaksak. Dahil alam na ng mga kasamahan namin ang nangyari, ay sinabi nilang hindi iyon totoo at kami ay sinugod ng aswang. Ngunit sinabihan kami na sa barangay na lamang di umano magpaliwanag pag nagkaharap na kami ng nagrereklamo. Sinabi pa ng mga taga-barangay na hindi maaaring hindi kami makapunta dahil sa iaakyat na daw ng nagrereklamo ang kaso sa bayan kapag hindi kami nakipagkita. Kaya kinausap ko ang aking tatay kasama na ng tiyuhin ko at dalawa ko pang pinsan. Napagkasunduan namin na magpunta at haharap kami sa barangay. Nang oras na namin para humarap sa barangay ay nagbihis na kami ng tatay ko. Pero nagulat kaming dalawa nang malaman naming umalis na ang pinsan niya kasama ang dalawang anak nito. Nag-iwan lamang sila ng sulat na humihingi ng paumanhin dahil sa ayaw daw nilang madamay sa kaso. Pagdating namin sa barangay ay naroon na ang tatlong kalalakihan na nakita namin sa betahan kasama ng ilan pa nilang mga kaanak. Medyo naguluhan ako. Mali pala ako sa aking iniisip na ang umatake sa amin at ang aswang ay si Nelia. Sinabi ng mga ito na tinambangan daw namin sila at sinaksak ko ito sa likod. Itinanggi ko iyon at ipinahayag ko na binabaliktad nila ang pangyayari. Nang binigyan ako ng pagkakataon na isalaysay ang lahat ng nangyari, ay ikinuwento ko ang lahat-lahat. Di ko na inisip kung maniniwala ba sila o hindi, o kung pagtatawanan man nila ako. Basta sinabi ko kung ano ang totoo. Sinabi ko pa na ang sinaksak ko noong nagdaang gabi ay isang malaking aso. Pero hinanapan nila ako ng testigo at ebidensya. Doon na ako nanlumo. Maging ang tatay ko ay napahawak na lamang sa kanyang noo nang biglang dumating si Nelia sa barangay kasama ang nanay niya na pinipigilan pa ito. Sinabi niya sa kanilang lahat na naroon siya noong maganap ang pangyayari, na nakita niya ang lahat-lahat at sinuportahan niya ang lahat ng sinabi ko na pawang katotohanan. Ibinahagi din niya ang ikinuwento sa kanya ni Emilio nang una itong magpakita sa akin. Sa kahihiyan ay bigla na lamang umalis ang mga ito. Di lamang nalaman na nagsisinungaling sila, kundi nabunyag pa at napatunayan ang kanilang maitim na sikreto. Nasabi ni Nelia ay matagal naman na di umanong bantog ang kanilang pamilya na pinaghihinalaang mga aswang, na si Emilio pa nga ay tila ipinagmamalaki pa iyon. Kaya nagawa pang ikwento sa kanya ang tungkol sa pananakot nito sa akin. Ito rin pala ay masugid na manliligaw ni Nelia. Bago kami maghiwalay ni Nelia matapos ang pag-uusap na iyon sa barangay, ay sinabi pa niya sa akin
na hindi naman pala daw totoong ako ay duwag. Bilang panghuli po ay doon ko napatunayan minsan sa buhay ko na mas maaasahan pa ang ibang tao kesa sa iyo pong sariling kadugo. At napatunayan ko rin po na kahit sa iba po palang lugar ay umiiral ang mga aswang. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, at maraming salamat po sa inyo. Sana ay mabigyan niyo po ng pansin ang akin pong karanasan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Ann Gandara, Vanessa Apilat Galia, Regil Rago, Maria Fe de Vierte, Teresita Cerone, Emilia Kilason, Maria Mirasol Harabe, Kent Barrel, Janet Berga, Krish de la Cruz, Arvin Agaton, Mahi Solano, Maria Victoria Mercado Gonzales, Jerome Mahusay, Divina De Cuaten, Christopher Custodio, Hannah Faye G. Aquino, Mary Ann Ordonez, Angelo Deita, Jomac Rosaldo, Mark Anthony Solero, Presbyteros Rose, Lloyd Rapas, Bashmea Wolfgen, Glenn Soldevilla, John Reniel Sakate. Binabati rin po natin ang lahat ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Gayon din ang lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.